Mat iti pan nakaselebrar iti ah, aldaw iti puso February 14. Makatkedwa tayo kani Bobo Justin ada iti ka-Valentine's nang daytoy gapo iti sabaling bansa mga kamo di Portugal. Nyan tayo amuan babaan kini Ma'am Rice Enalaw. Nya Jay Portugal iti Bombo International News Correspondent tayo, Bobo Justin. Please come in. Valentine around the world. Valentine around the world. Bombo Radio will give you a glimpse on how Valentine is celebrated in other countries around the world. Я тебя люблю. Valentine around the world on Bombo Radio. Yes, Bombo Eugene mula Portugal, makakausap natin si Ma'am Rice Enalaw, ang ating Bombo International News Correspondent. At makikialam tayo kung ano naman yung ways ng mga Portuguese kung paano sinaselebrate ang Valentine's ngayong buwan ng mga puso. So, good evening Ma'am Rice. Ang pagbati niyo po sa mga tagapakinig at nanonood sa atin ngayong gabi ng Bombo Radio Vegan. Good evening, Bombo Justin, at sa lahat ng mga nanonood, at magandang gabi dyan sa Bombo Radio Vegan at sa Pilipinas. Okay, so Ma'am Rice, ngayong buwan ng mga puso dyan po sa Portugal, paano po sineselebrate or unique way in celebrating Valentine's Day dyan po sa Portugal? Yes, so Bombo Justin, medyo pareho lang din kung paano natin sineselebrate. So dito kasi three region na divided into three regions yung Portugal. So meron dito na kung sa question mo yung unique na celebration nila, meron dito sa parting central, sa Guimarães, preserve pa rin nila yung culture nila before. So, all over the Guimarães, makikita mo pa rin yung mga, before kasi meron silang mga jar where Taugeles Catarinas dos Namorados, yun yung parang Valentine song nila. So, nakalagay doon yung parang message nila doon sa loved ones nila. So, before yun yung parang ginagawa nila proposal sa girls ng mga guys. And ngayon ginagawa na lang din nilang parang gift na din doon sa mga traditional pa rin ng mga Portuguese, but now very modern na din. They do exchange of flowers and chocolates na din, both girls saka guys. Okay, so ma'am, uso pa din po ba dyan yung nasa park, may mga booth, and also yung mga mini concert for couples na namamasyal? Yes, Mambo Justin, dito they do sa park, di mo usually makikita yung talagang mga decorations nila, but then yeah, they do have the musical concerts na Valentine's yung theme. Also sa mga restaurants, they have bands din na very romantic yung mga songs para sa mga couples. Kasi dito mahilig silang mag-dine out talaga during Valentine's. Or if weekday yung Valentine's tulad ngayon, which is tomorrow, usually ginagawa nila yun after their work or usually weekend. So, bukas ma'am, the day na hinihintay ng lahat na 14, busy po ba lahat ng mga tao regarding sa pamimili or yung ginagawa din dito sa Pilipinas na may mga surprise, yung mga may mga places kung saan may mga set-up, may mga ganun din po ba ma'am? Or open sila lahat sa mga event there during Valentine's? Yeah, so during Valentine's, usually yung pinaka-activity talaga maliban sa mga art exhibition nila sa specific na areas and dun nga sa theater where they have their concerts and the restaurants. Usually busy more on sa dinner time kasi nga may work during daytime kasi regular lang siya na day. But then yung more on preparation as yung dinner. So merong candle lighting din, and then usually yung mga restaurants meron sila mga menu din talaga for Valentine's. So meron silang special na menu for that. Okay, so ano yung mas prefer ma'am yung mga Portuguese nasa sunset or may mga view or places dyan sa Portugal ma'am na maganda yung set ng araw? So sinasabi nating dinner, so may mga nagsiset din po ba ma'am ng mga dinner date sa dagat, yung mga picnic through sunset ma'am Rice? Yeah, so unlike sa ibang European countries na medyo
freezing talaga. Dito kahit paano pag daytime or even hanggang sa hapon, meron pa rin kami talagang sunlight. So yes, Bobo Justin, dito perfect talaga yung getaways, very romantic kasi meron ditong Duro River sa Porto sa north. So they call it like River of Gold. So napaka-romantic mag-river cruising yung mga couples. Hindi lang mga couples, yung mga family din na want to celebrate din ng Valentine's. And then maliban sa Porto, meron din yung Tagus River sa Lisbon. And then dito sa Algarve, katulad din sa ibang mga region, may mga old town, every city. And then if you go through it, ang pinakadulo nun is overviewing din or overlooking din the ocean or river din. So you can dine in sa restaurant and then you can overlook din talaga yung ocean or river every area or every town, old town sa mga cities. So very romantic ang place ng Portugal everywhere. So, regarding naman ma'am sa mga flowers, may mga specific ba na flowers na binibigay? Or in tradition na rose is usually yung flower na binibigay sa mga mahal sa buhay. May mga iba't ibang flower ba ma'am na yung may meaning na ito yung ibibigay ko sa inyo, bibigay ko sa mahal ko kasi this is flower na heart shape. May mga specific ba ma'am na bulaklak na binibigay lang tuwing Valentine's Day dyan sa Portugal? So dito depende sa preference din talaga so usually yung couples or even yung loved ones nila, they know din talaga kung ano yung preference ng love nila na woman. So usually yung mga guys, they do give flowers. It can be an orchid, but dito hindi lang siya yung fresh na picking flowers na binibigay or bouquet of flowers. They can do also yung buhay pa na halaman tulad din sa atin para mas more practical. They do that, hindi lang roses. Marami mga different kinds, depende din dun sa preference din talaga nung girls. And then in return of that then, yung mga babae nagbibigay din sila ng basket of wine dun sa guy. And then of course yung mga guys din, hindi lang flowers yung binibigay nila. Along with that, maliban sa chocolates, they do gourmet din like yung mga cheeses, nuts dun sa babae. And doon naman sa heart shape, hindi siya sa flowers. Dito pag if you want to go more expensive, yung ibibigay mo, meron ditong traditional na very unique din dito. They do, they call it yung parang pendant. You can make it a pendant or earrings. Pero ano siya, heart shape siya na parang may crown sa taas. They call it Coração do Viana or Heart of Jesus. Heart of Viana rather. Yun yung parang original siya ng talagang worship siya sa Heart of Jesus. But then ngayon it symbolizes na yung parang love, fraternity, tsaka friendship. So if you want to go more expensive, yung jewelry na yun best siya na ibibigay sa loved one. Okay. So ma'am, sa mga restaurant naman, usually dito sa Pilipinas ma'am, may mga heart-shaped decoration, may mga sinasabi nating mga palamuti na talagang nagsisimbolo or mas romantic ang place kapag may ganitong mga garland. Diyan din po ba ma'am, may mga decoration din po ba or yung mga aisle na daanan papunta sa mga restaurant, may mga ganun din po ba ma'am na decoration? Hindi lahat ng restaurant. It depends. Mayroong mga restaurant na, so, kung makikita niyo sa atin, napaka-colorful, bongga ng decors. Dito, medyo minimal lang sila. More on sa fresh flowers yung decorations nila. May minimal lang din na, actually parang may specific kasi na area na they can decor. For example, sa workplace niyo, kung yung companies nag-celebrate or believers sila ng Valentine's, they can go din talaga overboard ng decors. But then dito more on, nilalaan nila yan sa mga art exhibition. Doon sa art exhibition, more on themes na si Valentine. So, nandun yung parang mas more yung binubonggahan nila yung decorations or they express it through the art sa arts nila. Kasi yung mga Portuguese, they are very, mga artists sila, creative. Okay. So, yung marami sila kung nga, yeah. So, dito sa Pilipinas, ma'am, may mga sinasabi nating stranger na nagbibigay ng bulaklak kapag dumadaan ka sa mga park. Diyan din po ba, ma'am? May mga ganun din po ba na nakahawak ng mga bulaklak and then nagbibigay sa mga dalaga? So, dito kasi, hindi ko masabing ghost town, pero pag winter time kasi wala masyadong makikita sa labas. More nasa loob sila kasi napakalamig sa labas. So, hindi sila tulad sa atin. So, at least yun yung unique sa Filipino. You can just say, I can give things sa strangers. Dito medyo hindi sila ganon. Medyo creepy yung ganon dito. Unlike siguro may ibang mga regions,
especially sa mga villages na magkakilala sila, maybe they do that. Pero dito, ano na rin kasi, medyo halo na rin yung mga tao, hindi sila, di ba yung mga kapitbahay dito, hindi sila masyadong close sa isa't isa unlike sa atin. Pero mayroon ditong mga small villages, sa mga traditional na mga Portuguese na magkakilala sila. Maybe they do exchanging din gifts din sa mga bahay. I actually experienced that last year. Nakatira kami sa more on exclusive na village. And medyo friendly talaga yung mga neighbors namin. Then we do exchange wines. More on wines yung exchanging nila instead of flowers sa mga neighbors or sa mga strangers. Okay, so nasabi mo naman na ma'am na walang malayong pinagkaiba dito sa Pilipinas, pero yung mga crowd lang talaga kapag hindi sila magkakakilala, yung mga magkakapitbahay. Pero ma'am, ano yung unique way na ginagawa nyo dyan sa Portugal na hindi ginagawa dito sa Pilipinas? Kasi sinasabi mo naman na wala namang pinagkaiba, usually yung mga ginagawa ng mga couples, pero ano yung signature ng Portugal or yung mga Portuguese regarding sa Valentine's Day? Yeah, so sabi ko kaya in general, medyo na-adapt na natin yung Western talaga na no way to celebrate din the Valentine's. But then dito, kung gusto mo ng unique at kakaiba, meron talagang nagpe-preserve to ng culture or tradition ng Portugal, which is sa certain area sa Guimarães. Doon, sabi ko na yung Catanhas dos Namorados, yung jar. Maliban doon, meron ditong mga scarves. Parang kung sa atin may couple shirt, couple things, dito may couple scarves sila, embroidered doon sa message nila, doon sa loved one nila. So meron din sila mga handkerchief na embroidered, and then they do wear those scarves during church time sa Sunday, yung couple. And then they exchange messages through scarves and handkerchief. I think yun yung unique lang na way na nakikita ko na preserve pa rin ng Portugal na wala sa atin. Okay, so ma'am, si Bombo Eugene po ang ating anchor for tonight. Kung may nais pa siyang idagdag, Bombo Eugene. Okay, thank you. Bombo Justin. Ma'am, good evening. Anong oras na po dyan, ma'am, sa Portugal? Good evening, Bombo Eugene. Yes, it's 12 in the afternoon na dito sa Portugal. So 8 hours kaming behind sa inyo. So, Dia dos Namorados, tama ba, ma'am? Yung Bombo. Okay. Dia dos Namorados, Valentine's Day. That's correct, Bombo Eugene. So, ma'am, nasabi na rin ni Bobo Justin kanina yung difference ng Valentine's dito at saka Valentine's dyan. Ma'am, matanong ko ba, dyan ba sa Portugal, uso pa rin ba yung konsepto ng ligaw? So, Bombo Eugene, dito yung ligaw, parang hindi siya katulad sa atin. So, dito, kung sa atin nililigawan ng guy yung girls, I think that was before. I think ngayon medyo mas modern na yung Gen Z, diba? But then dito, walang masyadong ligaw kasi napaka-expressive na mga tao. Wala silang intimidation sa bawat isa. So, regardless of the gender, mapababae ka or lalaki, they can say talaga na, I like you, I love you dun sa tao na love nila. Hindi kailangan ligawan ng lalaki yung babae. They can express it. Same thing din dun sa babae. Diyan ba, ma'am, parang both side, talagang pag sinabi ng lalaki niya, ano yung unang nagpo-first move? Yung lalaki or yung babae? Kasi dito, ma'am, typical kapag yung babae yung nag-first move, talagang iba yung tingin ng tao. Diyan ba sa Portugal, ma'am, same din po? Dito walang tinatawag na first move. I think dito parang you're free to move. Parang you can say, I like you, I love you, kahit babae or lalaki ka. It doesn't really matter. No one's gonna judge you. Hindi mga judgmental yung mga tao dito. Parang free country siya, free din yung ikaw as a human being, you're free to express yourself the way na parang normal lang sa kanila. Dito sa Pilipinas, ma'am, halatang-halata mo talaga pag February 14. May mga naka-display na puso, Cupid. Diyan din ba sa Portugal, ma'am, ano yung mga kadalasang makikita, sasabi natin, Valentine's na pala.
Yes, so yun yung advantage nating mga Filipinos sa Philippines. Paglabas mo, makikita mong puro heart shape. The town is red kasi napaka Valentine's ng vibe. Dito you need to go din through talaga dun sa mall, pupunta ka sa loob ng mall or sa loob ng office or sa restaurant for you to feel talaga yung ambience ng Valentine's. Pero sa labas, kahit wala namang decor, napaka-romantic ng beach side kasi sa mga beach side naman may mga restaurants naman along doon sa area na yon. So you can dine in and then you can actually feel din the vibe. Pero unlike sa atin na medyo loud yung Valentine's, dito medyo tahimik lang. May mga certain lang na areas. Okay. So sa labas, paglalabas ka, hindi gaanong loud yung Valentine's unlike sa atin. So how do couples, ma'am, celebrate Valentine's? Tahimik lang, cozy feeling, coffees, wines, parang ganun po, ma'am. Say it again, Bombo. Eugene, medyo hindi ko masyado narinig. Ma'am, how do couples celebrate po yung Valentine's dyan? Siyempre dito, ma'am, pupunta na sila sa mall, nagde-date sila sa park. Dyan ba, ma'am, ganun din or parang more on a private po? They love dining, they love food tulad sa atin. So yung mga restaurant talaga, parang fully booked siya parati. So ahead of time, nagbo-book na sila kasi yung chef or yung restaurants, nagpe-prepare talaga sila menu specifically para lang sa Valentine. So they do go dining and go river cruising. Sabi ko nga kanina, merong best na river cruise dito sa north, sa Porto, and then dito din sa Lisbon, sa Tagus River. So napakasarap din talaga under the sunset or kahit nighttime, masarap din mag dinner with candle lighting sa river cruise. So yeah, they do go dining yung mga couples after na work nila if weekdays. And then the weekend naman, even couples or family, they get together din talaga to celebrate din and express din talaga yung appreciation nila sa bawat isa. Since, ma'am, na-mention mo yung family, dyan din ba sa Portugal, ma'am, couples lang yung talagang nagsa-celebrate? O gaya din dito sa Pilipinas na Valentine's is all for everyone, love for your parent, your sibling, your neighbor, parang gano'n din po ba? Yes, Bombo Eugene, dito, they do celebrate everybody. Kahit co-workers sila, friends nila, especially mga young adults or yung mga younger generations, they do celebrate na rin talaga they go book din in a group na mga friends lang yung kasama nila. And then, especially mga family, during weekends, pagka after or post Valentine's na, they do celebrate din sa restaurant or sa concerts. They go book din together with the family to celebrate din talaga yung Valentine's. So hindi lang siya sa intimate na relationships nila, doon din sa family and friends nila, katulad din sa atin. So Valentine's din talaga is for everybody nga. Okay, ma'am, medyo personal, pero kayo po, kumusta naman po ang Valentine's tomorrow? So tomorrow may work ako, but then I think we will book na lang din yung dinner namin sa weekend para mas maluwag yung oras. Okay. At for sure tomorrow fully booked na yung mga restaurants. Yes, ma'am. So, in a context, ma'am, ano po yung work ninyo ulit dyan? Mukhang busy po ang mga taga-Portugal, Yeah, so weekdays talagang busy lahat ng tao, halos lahat may work. Ako nasa finance department ako sa isang travel agency. It's an American company. That's why hindi ako required na mag-Portuguese. Medyo pa rin yung Portuguese ko ngayon. But then, yan nasa finance department ako sa isang travel agency. Okay, so madami talagang bumibisita, ma'am. I was a former in the field noon nag-take din ako ng tourism. So, Valentine's one of peak season, ma'am, noon ng mga airlines, no? Mga travel agencies. Ganun. Ma'am, maraming salamat. Ibabalik ko po ang linya kay Bombo Justin. Bombo Justin. Thank you, Bombo Eugene. Ma'am, thank you. But ang mensahe nyo po sa mga nanonood sa atin ngayon dito sa Pilipinas, yung mga relatives nyo po or idagdag na batiin ngayong Valentine's Day. Yes, Bombo Jess. First of all, thank you so much, Bombo Radyo Vegan, Bombo Jess, and Bombo Eugene for having me today. Happy Valentine's sa lahat. And I just want to grab this opportunity to, again, meron kaming post-Valentine's dito sa Portugal, sa Algarve. It's gonna be on March 8th. Everybody will go to the Fatima
for our get-together. It should be actually this month, but then the post na lang namin para hindi masyadong ganun kalamig. And of course, I want to greet Happy Valentine's sa lahat ng family ko sa Philippines, friends ko sa US, at dito sa Portugal ng mga kaibigan ko. Happy Valentine's, or they say Feliz Dia dos Namorados, or Feliz dos São Valentim. Magandang gabi sa lahat. Once again, Ma'am Rice, maraming salamat po sa oras na nilaan nyo sa amin ngayong gabi. At mag-iingat po kayo dyan. Happy Valentine's po bukas. At yan Thank you, Baba Justin. At yan mga kabombo, si Ma'am Rice Inalaw, ang ating Bombo International News Correspondent mula Portugal. Para iti Bombo Zona Libre, siya ni Bombo Justin Garcia para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Okay, thank you. Valentine around the world. Valentine around the world. Keep tuning in to find out how Valentine is celebrated in other countries. Valentine around the world on Bombo Radio. For this I say, Happy Valentine's Day! Basta Radio Bombo! DJ